Okay, welcome po sa ating munting YouTube channel. At bago ako magpasalamat at bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Amara Blair Bilosero. Okay, Amara Blair Bilosero. Ang sabi niya, tinatanong niya kasi yung kanyang 1911 pistol, pag kinasa, umi-stack. Ay sabi ko, may videos na tayo dyan, pero nag-reply siya, sabi niya, nalukay ko na ang mga videos mo, umabot na ako sa una mong post 4 years ago pa, paano ba gawin ang 1911 ko? Nag-stack siya, pag kinasa kahit walang magazine na nakapasok. Pero pinanood na niya itong aking videos na problema ng 1911, sumasabit ang slide, ayaw mag-close. Anong dahilan? Baka hindi, okay, kung hindi mo masyadong naintindihan yan, explain ko ulit sa iyo. So, pagbibigyan na kita ngayon. So, sana mapanood mo ito. At bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang pasalamatan ng ating 29,300 plus na mga subscribers. Lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads, dahil tayo nga po isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. Yung kinikita natin sa YouTube channel ay tinutulong natin sa kanila. At maraming salamat din kay Boy Umay na palaging nagpapalipad o papakulay sa ating premiere. At pasasalamatan ko rin yung mga nagpadala dito sa ating GCash number para sa ating mga beneficiaries. Okay, shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Ilolailio at kay Juna Diaz. Merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Mr. Adrian. Okay? Maraming salamat sa inyo at hindi naman tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang importante tayo nakatulong. So yan, at dun sa tanong ni Amara Blair Bilosero ay mahirap sagutin yan dahil hindi ko hawak ang iyong baril kung saan yan sumasabit. Yan ay mahirap. Tanging ikaw lamang ang makakaalam niyan kung saan yan sumasabit. Kaya step by step, sundin mo yung aking sasabihin. Okay, ang ibig niya sabihin, check muna natin ito kung walang bala. Yan, okay, wala. Ang ibig niya sabihin, pag kinasa na ganyan, ay sumasabit. Kumbaga hindi nag-uhom. So ganito ang gawin mo. Baklasin mo, wala tayong 1911, pero pareho lang naman to. At wala tayong pang tanggalin mo yung mo. Tanggalin mo muna ang iyong barrel. Okay? Tanggalin mo muna ang iyong barrel. Yan. Ibang klase, ibang busing kasi nitong CC na 45. Tanggalin mo muna ang iyong barrel. Ayan. Tanggalin mo ganyan. At saka mo muna isukat sa slide kung yan ba ay masikip. Yan ang unang step. Isukat mo ganyan kung yan ba ay masikip. Okay? Kung yan ay may sinasabitan. Para malaman muna natin yan ang unang step. Isusukat mo yan dyan. At kung may sinasabitan yan, hindi ko alam kung saan yan sumasabit. Ikaw ang nakakaalam yan. Kung ano sinasabitan yan, ay di yun muna ang remedyohan mo. Okay, kung sikip yan sa slide, ay di paluwagin mo sa slide. Pero hindi ko ina-advise yung maglagay kayo dito ng grinding compound sa slide, saka ninyo gaganunin. Dahil yung grinding compound, bumabaon yan dyan sa bakal. Pag yan ay ginamit ninyo, madaling lumuwag yan. So, tingnan ninyo. Baka yung inyong slide ay hindi nakapiting sa frame. Okay?
yun ang unang ano, yun ang unang step. Pagkatapos ay tingnan mo yung iyong bushing kung yan ay hindi masikip. Kung yan ay hindi masikip dito sa yung barrel bushing mo, kung yan ay hindi masikip. Yan, titingnan mo yan. Pagkatapos, titingnan mo rin yung iyong spring guide rod kung hindi masikip dito. Hindi baling maluwag ng konti. At titingnan mo rin kung yan ay tuwid. Baka yan ay, kung yan ay may kung yan ay may kung yan ay may recoil spring guide rod. Okay? Yung full length guide rod. Kung yan ay hindi baling maluwag ng konti, wag lamang yung masikip. Okay? Hindi man masyadong yan. So, ganun. Pagkatapos, ay yung asimbulin. Okay? Pagkatapos niyan, ay titingnan mo rin, walang titingnan mo rin, walang nakalagay, baka ang problema ay ito. Saglit lang. Hello. Good evening. Oli. Bakit? Baka nagpapahinga ka na, pa-istorbo lang. Continue daw bukas. Okay daw. Okay. Sabado, hindi. Okay. Copy. Gamitin lang si Jonel Sabado. Okay, copy. Tomorrow, okay. Okay. Okay, copy. Yun ang update ngayon. Okay. Okay. Salamat. Okay. Bye-bye. Bye. Yan, may tumawag lang. So, yan. Tingnan mo rin kung isa-isa mong ikabit ang mga parts, kung alin, para malaman mo kung ano yung sinasabitan. Ha? Kamukha nito. Oh. Ay, wala palang hindi So, pagka na-testing mo na, ay ikabit mo na yung ikabit mo na ngayon itong iyong saka mo ngayon ikabit para malaman mo, dahil hindi talaga yan malalaman kung saan niya sumasabit, dahil may duda ako na ang iyong baril ay paltik. Duda ko lamang yan, hindi ako sure, dahil kung yan ay original, hindi man niya magkakaganyan. Ang isa pa, tingnan mo yung spring mo, baka spring ng notebook ang nakalagay, baka sobrang lambot, hindi kayang itulak. Tingnan mo rin. Dapat ang spring mo ay nasa 14 to 16 pounds. Ang standard ay 16 pounds. So, yun ang ko. Hindi ko masasabi yan kung saan yan sumasabit. Dahil hindi ko hawak yung baril mo. Kung hawak yung baril mo, masasabi ko kung saan yan sumasabit. So, ganun ang gawin mo. Tanggalin mo muna yung barrel, ganyan, at chikin mo isa-isa. Ikaw ang makakakita niyan, at dahil ikaw ang may hawak. Dahil mahirap ko namang mapinpoint yan, hindi ko hawak yung iyong barrel. So ganun lang ang gawin mo. Tingnan mo, ikaw ang makakakita niyan. Ikaw ang makakakita niyan dahil hawak mo yung barrel mo eh. Paano ko masasabi yan kung saan niya sumasabit? Ay yung ganyang problema, hindi man yan nagiging problema ng mga original. Maaring kung yan man ay original, maaring may nagpiting ng slide na sumikip. Napasobra ang fitting. Yun ang ko diyan. Yun ang isang posible na na mangyari. O di kaya yung iyong recoil spring ay sobrang lambot. Hindi naman niya kayang itulak pabalik. So pwede yan. Pwede rin na yung iyong guide rod ay wala sa sentro. Yung butas dito wala sa sentro. Isa pa rin yan. Pag yung guide rod mo ay wala sa sentro dito,
Ang isa pa rin yan ay kung nagbulbaril ka at hindi, kung nagpabulbaril ka at hindi nakapiting. Isa pa rin problema yan. Yan na, sabihin ko sa mga problema yan. Kung nagpalagay ka ng coolant recoil spring guide rod, baka hindi nakapiting. Yan pang isa niyan. Okay, so na-check mo na yung slide. Okay. Checkin mo yung barrel, bushing mo. Baka checkin mo din yung iyong barrel. Baka yan ay naputo ka ng squib load tapos nasundan, bumuntis ito. Bumuntis. Pag ang iyong barrel ay bumuntis ito, pwedeng mangyari yan. Sasabit yan. Dahil kaya nga pinapasukat ko sa iyo yung barrel bushing nito. Yan ang mga nagiging dahilan yan. At yung mga iba pang dahilan yan, ay ikaw na talaga makita dyan. Pero ang sinasabi ko lang sa iyo, yung mga major na magiging dahilan yan, una sa barrel na nabuntis, yung barrel na ginawang nagpa-modified ka ng barrel, ginawa mong bull barrel, hindi magandang pagkapiting, naglagay ka ng recoil spring guide rod na hindi maganda rin ang pagkapiting, maaring wala sa sintro, lalo yung butas dito, yan ay magi-stack. Maari ding yung iyong spring ay hindi original, sumasabit, yun po pwedeng ano yan. So ikaw ang makakaalam niyan, yun ang checkin mo para makita mo. At pag nakita mo, yun ang gawan mo ng paraan. Okay, so sana at kung meron pa kayong meron pa kayong nalalaman na dahilan, mga viewers, dahil hindi ko naman sinasabi na ako'y perfecto, na nasasabi ko lahat ang mga problema, i-share ninyo para matulungan natin itong si yung nagtanong ng yung nagtanong dito sa ating si Amara Blair Bilosero. Okay, ninyo kung meron pa kayong diyan, nalalaman na iba pa na hindi ko nabanggit. Ay so far yun lamang ang nalaala ko ngayon at yun lamang ang pwede kong masabi. So ayan, at babanggitin ko lamang yung ating mga community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, nangunguna sa atin si Mechanic Girl, si Chinchin Gutierrez ng Benguet, ang aking idol dahil ako ay mekaniko rin, siya ay lady mechanic at ngayon ay gumagaling na, nagiging mahusay na sa paggagunsmith. At ako ay sumasaludo sa mga babae na may talent na ganyan. Okay, si Aliboy Palaboy, 3 ang kanyang engagement. Si Raymond Vincent ay 43 ang engagement. May napasamang isa lang engagement, OFW Pinoy. Okay, mahal ko ang mga OFW ko. At si Lorenzo Lindres ay 42 ang engagement. Okay, napapalitan naman yan. Basta mag-comment lamang kayo, manood kayo ng aking mga videos. At ang naglalagay niyan dyan ay YouTube. Random yan. Okay, so ito ang inyong Pinoy-Firearms Instructor. Hindi ko kayang i-shout out kayong lahat. Yun lamang napapalagay dito sa ating community spotlight. Okay, at tayo ay laging sumunod sa gun safety rules, saka 4 cardinal rules ng gun safety para iwas disgrasya. Ito ang inyong Pinoy-Firearms Instructor. Nagpapayo lang. Nasa sa inyo na kung inyo susundin. Kung hindi nyo nagustuhan, bahala na kayo. Okay? At hanggang sa muli natin videos, God bless us all. Thank you very much.